Genesis chapter 17, verse 1 hangtod sa verse 8. Okay. So, taas-taas ting story, pero dapat po ta makasabot ani. Kay, karong umaabot nga tuig, no, 2025, dapat atog yung i-claim ang mga promises sa Ginoo. Dapat atog yung i-fight ang promise nga gihatag sa Ginoo. So, ingon diri sa Genesis chapter 17, diri nagsugod ang promise. Timana na to ha, nga ang word faith nagsugod kay Abraham. Kung wala si Abraham, walay faith. Munang gitawag si Abraham, father of faith. Okay? So munang gitawag siya father, siya ang origin, siya ang source. Ang word nga faith, sa iyahan nagikan. Ingon diri sa, okay, sa verse 1, sa Genesis chapter 17, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him. Ingon ang Ginoo, I am the God Almighty, walk before me faithfully and be blameless. No, nay requirements. Before naghatag ang Ginoo og saad, before naghatag ang Ginoo og promise, no, naay conditions. Okay? Ang condition is walk before me faithfully and be blameless. Everything nga atong ma-attain sa gingarian sa Dios, no, kinahanglan gikan gyud sa free will. Wala ta gipugos, wala ta napugos, kundili gigusto gyud nato. Okay? Muna ang Ginoo nagaingon, no? Naghimo kog covenant sa imo. Kung mulakaw ka, matinud-anon og blameless. Kanang faithfully pagka matinud-anon gyud na. Dayon blameless, dili nimo hugawan imong kaugalingon. So mo na ang condition, mo na ang collateral. Kung imong sundon ang atong kasabutan, mo nang gingon sa Ginoo, then I will make my covenant between me and you, and I will greatly increase your numbers. Wow. Kuyawa na nga saad, no? Kung kita ingon sa Ginoo ana. Abraham fell down and God said to him, mo nang gisulti sa Ginoo, as for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No? Ingon siya, maingon ang Ginoo, mahimo kang amahan sa tanang mga nasud. Grabe. Nya dayon, no longer will you be called Abram, and your name will be called Abraham. For I have made you a father of many nations. I will make you very fruitful. Kung ato nang ibutang sa Bisaya, sa ato ang lingwahe, padatuon ta ka. No? Pabungahon ta ka. Ipasinso ta ka. Lami kung isulti na sa Ginoo sa tuwa. Pero actually, naani connection sa tuwa. Ingon siya, I will make nations of you and kings will come from you. Magkabaton kag kaliwat nga mahimong mga hari. Okay, morning gwapo nga promise sa Ginoo. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you, for the generation to come to be your God and to be your God and the God of your descendants after you. The whole land of Canaan, where you now reside as a foreigner, I will give an everlasting possession to you and to your descendants after you, and I will be their God. That is Genesis chapter 17. So, okay? Kita nyo ang map sa Canaan. Okay, kanang tibuo Canaan. Muna ang gitawag land of promise. Kung mahisgot gani ang Bible, land of promise or promised land, Canaan na siya. Okay? So, ang Ginoo nag-declare og promise. And once ang promise dawaton sa usa ka tawo sa Ginoo, gitawag na siya covenant. Ang requirement sa Ginoo, walk before me faithfully and be blameless.
faithfully. Kanang word nga faithfully, pagka matinudanon, na ay faith. No? Mo man ang word faithfully. Anything nga imong gikabisihan, gitinguha, gipangandoy, in connection sa imong faith. Okay? Faithful. Gitas trabaho, pila ka years na tang serbisyo nga wa na apil ang faith. Samot na pag sa Ginoo. No? Ang uban, 20 ka tuig nang nagmaestro, nagsundalo. No? Bisag kung si Sugos Commander, automatic. So, kaning word nga faithfully, anything you do in the kingdom of God. Yun ang Ginoo, pagka matinudanon, dayon ayaw bulingi, ayaw hugawi. Kumbaga, layo sa pagpakasala. Muna ang ingon sa Ginoo. Kay kung imo nang buhaton, muna ang ingon na Ginoo, then I will make my covenant. No? Remember akong gi-preach last Wednesday about covenant. No? Ang atong Ginoo is a covenant maker. So, ang covenant sa Ginoo, kay covenant man ni siya, ang nakagwapo sa covenant sa Ginoo is everlasting to you and to your descendants. Kani nga descendants, wag itay labot ani. Israel gyud ni. No? Mga Hudiyo. Di man ta mga Hudiyo, no? So, tanaw na to ron, o saan na to pagsingit ana. Unya, ang promise sa Ginoo, ingon sa dito, and to your coming generation. Diha rata makakumbayot ana nga blessing. Nya ingon sa Ginoo, the whole land of Canaan mo di na karon no nga ang Israel ginaatake. Unya lisod kayo sila tumbahon kay mao ni hinatag sa Ginoo. Nya take note sa word foreigner. Ug buto na unaon, di na sila taga diha. Pero kay gihatag man sa Ginoo, mo nang ilang gi-fight ang hinatag sa Ginoo. Okay? So ingon dito nga, where you now reside as a foreigner, I will give us an everlasting possession. So, ang Ginoo nay promise kay Abraham. Pero, kana nga promise, kinahanglan na siya pakig-awayan. Kay, pag-abot ba yan alides Kanaan, nabiya higanti diha. So, ang Ginoo naghatag og promise, pero unay nilang atubangon, Jericho, pag uman sa Jericho, mga giants. Muna ang promise gihatag sa Ginoo. Pero, ang nakagwapo diri, kay ingon ang Ginoo, no, nga that is an everlasting covenant akong i-establish sa inyo. Ha. Galatians chapter 6, chapter 3, verse 6 and 9. Ingon dito, nga ang promise para sa iyang mga descendants, mga kaliwat. So, remember, dili ta Hudiyo, wa tay apil adto. Now, ingon sa Galatians chapter 3, verse 6 hangtod sa verse 9, we so also Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Verse 7, understand then that those who have faith are children of Abraham. So, di naman ta Hudiyo, no? Para maapil ta sa descendants, para maapil ta sa kaliwat, unsay kinahanglan? Those who have faith are children of Abraham. Ingon sa verse 8, no? Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith. Di man ta Jews, no? Actually, Gentiles ta. Nabilong ta sa Gentiles. Dili ta mga Hudiyo. Ingon dito, Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. So, pwede ta maka-acquire sa blessing. Ang qualification para makadawat sa blessing, dapat mahimo tang kaliwat ni Abraham. Pero kay di man ta mahimong kaliwat ni Abraham by blood, no? Sa science, di naman ta mahimong kaliwat ni Abraham. Wa man tay dugo nga pagka-Hudiyo. Atong pagkadugo, no, ni Tibo, Ilocano, Bisaya, Ilonggo, wa gyud Hudiyo ang ilong na to, di gyud makapasar. Okay? So, ang atong himuon, ingon ang Biblia, by faith ra gyud ta mahimong kaliwat. Kung natay faith, ingon dito, katong all nations will be blessed through you,
those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. So, mao din na nganong ang tao nganong padawaton nato sa Ginoo. Mao din na nganong ang usa ka masakiton padawaton nato sa Ginoo kay ang gipromise nga blessing, ang gipromise nga healing, ang gipromise nga restoration, ang gipromise nga new life dito lang sa kaliwat ni Abraham. So kay di man ta kaliwat ni Abraham, kinahanglan mahimo sa tang magpakaliwat, no? Munang kinahanglan by faith padawaton sa nato ang tao sa Ginoo para mahimo siyang kaliwat ni Abraham. Naklaro ba nato? So sa ato pa karon, ang tawag sa tao nga nanginabuhi sa pagtuo, no, the just shall live by faith. So but pasabot nga ang faith dili lang ni natural faith, no? Dili ni faith sa kadaghanan. Dili ni traditional faith. Dili ni siya parental faith. Kidaghan magyong faith mutuo gani tag sugal nga wa ta kabalog mo ba nang numiruha mo gawas pero nganong pustaan gyud nato. Ang tawag nato ana natural faith. Kani nga faith ang tawag ani biblical faith, no? Nga ang pulong sa Ginoo nagaingon nga ang word of God kinahanglan madungog nato sa tingog sa Ginoo nga faith, no? Hebrews 11:6, faith nga mag-please sa Ginoo, no? So mao ni siya ang story behind nga dapat ang usa ka Kristohanon murilay sa iyahang faith diha sa Ginoo. Okay. So